Para pag-usapan pa ang mga nabibiktima sa tuklaw ng ahas, kasama natin ngayon si Mobile Journal Yeda Pascual. Yeda, ano nga bang dahilan? Bakit nagkakaubusan ng anti-venom vials sa mga probinsya, lalo na? Pops Ray, nakausap natin si ASEC Albert Domingo, spokesperson ng DOH. Nilinaw niya na wala namang kakulangan. Sa ngayon, sapat naman daw yung anti-venom sa mga ospital. Pero Pops J, 1,307 ang lahat ng ospital sa Pilipinas. At mahigit 60 lang na ospital ang may anti-venom. So malinaw na marami talagang lugar, karamihan ng mga malaki ospital, ang pangangailangan, yes, na walang anti-venom. Halimbawa, Pops Ray, yung kay Janjan sa Tayabas, Quezon. Pinuntahan nilang ospital, pinakamalaking ospital na daw, walang anti-venom. Same thing with Sherwin sa Cagayan Valley. Yung pinuntahan nilang ospital, wala ding anti-venom. So ayun yung mga ganun, Pops Ray, kasi nire-refer pa sa RITM, sa Research Institute for Tropical Medicine, dito sa Alabang. So kung iisipin mo, Pops Ray, napakalayo ng ibibiyahe para lang makakuha ng anti-venom. Sa Tayabas, 4 hours mahigit. Tapos sa Cagayan Valley, mahigit 12 hours. So grabe yung hirap, yung struggle para lang makahanap ng anti-venom. Yung anti-venom, ito ba libre sa mga pampublikong ospital? Sa gobyerno. Pops Ray, may bayad yung anti-venom. May bayad? Yes. Yung latest sa RITM, dyan nga mostly talaga nire-recommend na kumuha ng anti-venom. Ang per vial dyan is 1,750 pesos. Yun ang singil, no? Hindi yung per turok, eh. Yes. Diba? Pero, Pops Ray, sa mga private hospitals naman, 3,500 pa umaabot per vial. So kung iisipin mo, mahal siya kasi karamihan ng mga nabibiktima na tutuklaw ng mga cobra na yan ay galing sa mga rural areas, yung mga magsasaka, mga talagang kapos sa pinansyal. At ayun nga, yung kay ano pa nga lang, Pops J, yung kay Sherwin, di ba, 5 vials. So isipin mo, 1,755 vials, pero ang kailangan nila 15. So times 15 pa yun. Sabi nga ni Senator Raffy, hindi lang nababalita, no? Pero marami rin nabibiktima ng kagat ng ahas. Ito bang mga anti-venom vials, available ba ito? Accessible ba ito? Kahit hindi doon sa gobyerno? Madali ba makabili nito at magkano? Pops Ray, mahirap. Ayun, nabanggit nga natin kanina talagang mahirap makahanap nito sa case pa lang ni Sherwin at Janjan. Talagang kailangan pong ibiyahe yan, yung anti-venom. At ang ginagawa na nga lang, Pops Ray, ng mga ospital ay nilalagay muna sa ICU, Intensive Care Unit, para kahit paano maprolong muna yung buhay. Kasi hanggat may oxygen na dumadaloy sa utak ng tao, magtatagal yan eh. Pero kasi syempre, bilang pa rin yung oras niyan, kailangan magmadali ka habang nasa ICU. Pero Pops Ray, ang ICU, mababa dyan 15,000 isang araw. So saan kukuha ng pera itong mga mahihirap na ito, itong mga magsasaka na to, diba? So poproblemahin na nga nila yung anti-venom, poproblemahin pa nila ibabayad sa ICU. At kung may available, no? Kung may available pa, kadalasan, pahirapan talaga makahanap niyan. Pahirapan, ano? Yung management ng anti-venom, alam ko, medyo tricky din ito, no? Kinakailangan refrigerated yata. So may mga ganong difficulty, no? Yung access sa mga ganitong klase ng gamot. Yes, Pops Ray, kailangan talaga properly stored yan. Kailangan kapag itatransfer mo yan sa malalayong lugar, talagang may lagayan yan para syempre mapanatili, maprolong nga yung talagang anti-venom na yun na gagamitin ng mga pasyente. Yung liability ng mga ospital, halimbawa, dinischarge na, pero hindi pa sapat yung anti-venom na pagturok dun sa pasyente. Ito ba may mga liability din ang mga ospital? Pops Ray, kasi may pinapapirma silang mga waiver. Waiver, okay. Yes, automatic yan eh. Kapag alam kasi ng mga ospital na mahirap habulin, mahirap isalba yung buhay ng isang pasyente, automatic yan, may kakapirmahang waiver. At saka yun nga, yung mga ospital na pinagdalhan kay Sherwin, kay Janjan, mga walang anti-venom. So talagang either ICU, maghahanapan tayo ng anti-venom para lang maisalba yung buhay nila. Itong panukala ni Senator Raffy Tulfo, anong stage na ito sa Senado? Pops Ray, hinihintay pa natin yung pag-usad nga ng resolution na pinasa ni Senator Raffy Tulfo kasi May 6 lang nangyari yung session na yun kung saan nagbigay nga siya ng speech patungkol dito. Alright. Maraming salamat, Mobile Journal Yeda Pascual.